Alam mo ba na sa loob ng ilang segundo, ang isang eksperimento sa Ukraine noong 1986 ay nakapaglabas ng radiation na mas malakas pa sa atomic bomb sa Hiroshima. Libu-libong tao ang naapektuhan, marami ang namatay at isang buong lungsod ang iniwan. Pero bakit nangyari ito? Ano ang pinakadelikadong desisyon na nagdala sa mundo sa pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan? Sandali! Bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang subscribe button at mag-comment kung ano ang gusto mong susunod nating talakayin. Ready ka na? Let's go! Abril 26, 1986, madaling araw. Tahimik ang isang maliit na lungsod sa Ukraine na ang pangalan ay Pripyat. Karamihan sa mga tao tulog pa, mga bata, estudyante, mga pamilya, normal lang ang lahat. Pero ilang kilometro lang mula doon, sa loob ng isang nuclear power plant, may ginagawa silang eksperimento. Isang test na sa tingin nila ay kontrolado. Hindi nila alam na yun na pala ang simula ng isa sa pinakamalalang nuclear disaster sa kasaysayan. Sa gabing yun, gusto nilang subukan kung kaya pa bang mag-produce ng kaunting kuryente ang reactor 4 kahit mawalan ng power ang planta habang hinihintay umandar ang backup generator. Sa papel, mukhang simple lang ang test, pero may problema ang design ng reactor. At mas naging delikado pa dahil sa mga desisyon ng mga taong naka-duty. Para magawa ang test, kailangan nilang pababain ang power ng reactor. Pero bumaba ito ng sobra. Imbis na itigil, pinilit pa rin nilang ituloy. Tinanggal nila ang ilang safety systems para hindi makaisturbo sa eksperimento. Parang nagmamaneho ka ng sasakyan, tapos tinanggal mo ang preno dahil gusto mong subukan kung gaano ito kabilis. May pressure sa kanila. Ayaw nilang mag-fail ang test. Ayaw nilang mapagalitan. Mas mahalaga ang resulta kaysa sa risk. Bandang 1:23 ng madaling araw, pinindot nila ang button para tuluyang ihinto ang reactor. Pero imbis na humina, bigla itong nag-spike. Sa loob lang ng ilang segundo, sobrang init ang nabuo sa loob ng reactor. At pagkatapos, dalawang malalakas na pagsabog ang yumanik sa buong planta. Nabuksan ang bubong ng reactor at kumalat sa hangin ang radioactive materials. Ang mas nakakatakot, hindi mo nakikita ang radiation, hindi mo naaamoy, hindi mo nararamdaman agad, pero sinisira ng ito ang katawan mo. Ang mga unang rumesponde ay mga bumbero. Akala nila normal na sunog lang, wala silang protective gear laban sa radiation. Hinawakan nila ang mga debris, umakyat sa bubong ng reactor. Ilang oras lang, nagsimula silang magsuka, sumakit ang ulo, nanghina ang katawan. Marami sa kanila ang namatay ilang linggo matapos ang aksidente. Samantala, sa lungsod ng Pripyat, tuloy pa rin ang buhay kinabukasan. May mga batang naglalaro sa labas. May mga taong pumapasok sa trabaho. Hindi agad sinabi ng gobyerno kung gaano kalala ang sitwasyon. Lumipas ang halos 36 na oras bago nila inutusan ang evacuation. At sinabihan pa ang mga tao na pansamantala lang yon. Babalik din daw sila, pero hindi na sila nakabalik. Hanggang ngayon, ghost city pa rin ang Pripyat. Ang radiation mula sa Chernobyl ay kumalat sa malaking bahagi ng Europa. Mas marami ang radiation na nailabas kumpara sa atomic bomb sa Hiroshima. Libu-libong tao ang naapektuhan. May nagkaroon ng cancer, may mga batang ipinanganak na may health problems, at may mga lugar na hanggang ngayon hindi pa rin ligtas tirahan. Pindutin ang subscribe at i-comment kung ano ang gusto mong malaman sa susunod nating episode. Magkita-kita tayo sa next video.